Dahil daw hindi kinikilala ng Israel ang ating Panginoong Hesus na kanilang Mesiyas. Hindi sila kumikilala ng Diyos. So ito daw ang nangyari sa kanya. Israel binumba ng Palestine. So mula kay sa iyong araw mga kapatid, so kung bago ka pa lang sa channel niya at kung trip mo ang ganitong klaseng video niya ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload niya. So hinihikayat kita na mag-subscribe sa channel niya mga kapatid. Ilalagay ko dito sa ibaba ang link ng video na ito sa aking description box. So bisitahin nyo ang YouTube channel ni Sayong Araw mga kapatid. Napakakalupit ng mga content niya at kapupulutan ng aral. So mabibigyan talaga na madadagdagan talaga ang yung kaalaman tungkol sa mga relihiyon, hindi lang sa sa relihiyon kundi sa mga nangyayari sa ibang lugar mga kapatid. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click mo na rin ang notification bell whenever na may bagong tayong reaction video na i-upload sa ating YouTube channel. So ito na nga mga kapatid, binumba ng Palestine ang Israel dahil hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Hesus na kanilang Mesiyas. So dito lumaki ang ating ang ating Panginoong Hesus dito sa Israel. So nung una pa man hindi na nila kinikilala ang ating Panginoong Hesus na na ating Diyos, totoong Mesiyas. So sila pa nga ang nag-utos na ipapako sa krus ang ating Panginoong Hesus. So wag na natin patagalin ito mga kapatid. Total wala naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin. Hindi pangkaraniwang pag-escalate na karahasan. Ang Hamas at iba pang mga grupo sa Gaza Strip ay naglungsad ng mabiglang pag-atake laban sa Israel ngayong araw. Kasama sa mga pag-atake na ito ay ang papaputok ng libu-libong rocket missile at ang pagsusulong ng mga armadong pangangalakal sa mga komunidad sa Israel na malapit sa Gaza. Nagdeklara ang estado ng digmaan laban sa Israel bilang tugon sa mga atake na ito na nagkasabay sa mga relihiyosong pagdiriwang ng mga Hudyo at nag-iwan ng mataas na bilang ng mga nasaktan at nasugatan. At ating titignan mga kaibigan, ano nga ba ang nangyari sa lugar ng Israel? Ito na nga ba ang sinyalis ng katapusan ng mundo o isa lamang ito sa mga sinyalis na binabanggit sa Biblia? O kaya naman ito ay ang galit ng ating Panginoong Diyos sa bayan ng Israel dahil hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos? Ating pag-usapan mga kaibigan. Kinundina ng pandaigdigang komunidad ang mga kilos na ito at nagmungkahi na itigil agad ang karahasan. Ipinaubaya ng lider ng Israel na ipagtanggol nila ang kanilang mamamayan habang sa Gaza ang mga residente ay naghahanda para sa posibleng pag-atake. Nangyari ang tunggalian na ito sa kabila ng mga naunang pagsusumikap ng Israel na mapabuti ang kalagayan sa Gaza. Ngunit mas pinili ng Hamas ang karahasan kaysa sa mapayapang solusyon na nagdulot ng isang krisis. Samantalang nagtatrabaho ang Israel upang protektahan ang kanilang mamamayan at hindi pa malinaw ang eksaktong saklaw ng pag-escalate ng digmaang ito. At tinitignan ito ng pandaigdigang komunidad na may malalim na pangamba habang hinahanap ang solusyon sa tunggalian na ito. At ito nga mga kaibigan, nasa 100 na ang namatay sa mga sibilyan sa Israel at higit sa 1,000 na ang nasugatan. Hindi pa alam ang eksaktong bilang ng mga namatay at nasaktan sa Gaza. Noong araw ng Sabado, isang kombinasyon ng pag-atake ng Hamas na pagpapaputok ng rocket at pagsusulong ng mga milisya na sila ay pumasok sa Israel na ikinaggulat ng hukbo ng Israel. Sa loob ng ilang oras, nangyari ang pagnanakaw at pagpatay ng ilang mga sundalo sa mga checkpoint. Sa simula ng umaga, inilunsad ng Hamas ang operasyon na tinatawag nilang Storm of Al-Aqsa at nagpaputok sila ng 5,000 na rockets. Ayon ito sa impormasyon ng Israeli militar. Inihayag ni Mohammed Deif, ang leader commandant ng Hamas, na ang pagsisimula ng kanilang operasyon ay dahil sa wala na raw panahon ang Israel na magkamali at kinakailangan na raw ng Israel na magbayad sa kanyang mga kasalanan. Ipinapakita ng mga larawan mula sa mga Palestinian brigades kung paano pumapasok ang kanilang mga lalaki sa Israel
sa pamagitan ng dagat, himpapawid at sa kalupaan gamit ang motorsiklo at ng iba pang mga sasakyan. Binomba ang mga pasilidad ng Israel. Nagputol ng mga bakod at pinagbubutasan ng mga ito. Nag-ingay ang sirena sa Israel, kabilang ang Jerusalem, Tel Aviv at mga kalapit na bayan sa Gaza Strip. Bagamat maraming mga rocket ang pinipigilan ng Iron Dome, ang sistema ng depensa ng himpapawid ng Israel ay nagkagulo-gulo at hindi nagkasundo ang mga sundalo nito at hindi nila nadepensahan ang mga pinalipad na missile na mula sa kanilang mga kalaban na Hamas. At dito nga, nasira ang ilang mga gusali at sasakyan sa Ashkelon at Sderot sa timog ng bansa. Ang mga milisyang Palestino na pumapasok sa Israel ay nagpaputok din laban sa mga sibilyan na nagdulot ng kamatayan ng ilang mamamayan at puminsala sa mga daan-daang tao. Ang ilan sa mga nasaktan ay nirescue sa mga helicopter at dinala sa mga ospital. Sinabi ng Israeli official na binuksan ng Hamas ang pintuan ng impyerno at habang si CIS Jordan, libo-libong tao ang lumabas sa mga kalsada upang ipagdiwang ang mga atake ng Hamas. Ang Israel at ang Islamic Jihad of Palestine ay nagkaroon ng nakabiting kasunduan mula pa noong Mayo pagkatapos ng 5 araw ng karahasan. Pinasabog ng Israeli militar ang kanilang mga target sa Gaza at ang Gaza ay sumagot. Namatay ang 33 na katao. Karamihan sa kanila ay sibilyan. Sa panahong iyon, ang tunggalin na ito ay nagdulot ng mga biktima at patuloy na kaguluhan sa loob ng mahigit na kalahating siglo. Ngunit sa taong 2023, ito na isa sa mga pinakamabigat na yugto ng karahasan sa nakalipas ng 2 dekada. Ang Prime Minister na si Prime Minister Netanyahu ay malinaw sa kanyang mga pahayag na sinasabi niya, nasa digmaan tayo at tayo ang mananalo. Ang kasalukuyang administrasyon ay binubuo ng iba't ibang mga partido, kabilang ang supremasya ng mga Hudyo at mga grupong ultrakan. At isang matinding pangyayari nga ito, mga kaibigan, na nangyayari sa bansang Israel. Hindi kaya pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos na mangyari ito dahil ang bansang Israel mismo ay hindi nila wini-welcome ang ating Panginoong Jesus. Pero mga kapatid, pahihintulutan man ng ating Diyos na sirain ang lugar ng Israel, pero hindi niya ito pahihintulutan na mawala ito sa mapa. Kasi malaki pa ang papel nitong ng Israel eh. Dito bababa ang ating Panginoong Hesus sa Israel sa pangalawang pagparito niya, at dito rin ibababa ang bagong langit at lupa. Ito kasi itong mga itong pinaramdam lang siguro sila nito na kailangan niya talaga ng tulong ng ating Panginoong Diyos. Kasi nung una pa itong nagkagiran ito sa Israel, pero hindi na ang mga kalaban nila hindi na nanalo sa kahit iba't ibang lugar na ang kalaban nitong mga Israel nito, mga hindi pa rin ito na nawawala sa mapa itong Israel. Kasi pinoprotektahan nila na dahil yan ay pinoprotektahan sila ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa Israel na isinilang ang ating Panginoong Hesus, at doon din siya na namatay. Itong malaki ang papel nito na sa mga huling araw itong Israel, kaya hindi ito pahihintulutan na mawasak agad, mawala sa mapa. So kung hindi natin alam kung magbalik loob pa ba itong mga taong ito sa ang mga Israelita hindi natin alam kung magbabalik loob pa ba sila sa ating Panginoong Hesus. Kaya sana i-pray natin na sana magbalik loob sila at magsisi na sila sa kanilang mga kasalanan para protektahan sila ng ating Panginoong Hesus. Kasi malaki talaga ang papel nitong Israel sa huling kapanahunan. So hindi ito kahit ilan pang bomba diyan, ang napakalakas na bomba siguro diyan, hindi ito mawawala sa mapa eh. Nabanggit nila
ang ating Panginoon Jesus daw ay hindi Diyos at hindi siya ang tunay na Mesiya. Kaya naman matindi ang pagpapahirap ng gobyerno ng Israel sa mga Kristiyano doon na tinatangka nilang paalisin ang lahat ng mga Kristiyano na naniniwala patungkol sa ating Panginoon Jesus. At ngayon, tila baga inaani nila ang mga kasalanan ng kanilang ginawa. Ngunit bagaman ganito ang nangyayari ngayon, isa itong sinyalis na malapit na ang katapusan ng mundo. Marcos 13 verse 7. At kung makakarinig kayo ng mga digma at mga lingaw-ngaw ng mga digma, ay huwag kayong mangulumihanan. Ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Mga kaibigan, isa ito sa mga sinyalis na tayo ay papalapit na sa kawakasan. Bagamat hindi pa ito ang wakas, ihanda natin ang ating mga sarili dahil tayo ay patungo na sa mga huling sandali ng ating buhay dito sa lupa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Okay, so ito na nga, grabe, sobrang kawawa itong mga tao dito sa Israel. So hindi raw nila kailangan ng ating Panginoong Hesus. Hindi yan maganda mga kapatid. Sa bawat laban natin, sa bawat hinihinga natin, sa bawat pagsubok ng ating buhay, so dapat nating isipin na tao lang tayo. So ginawa lang tayo ng Diyos. Ginawa lang tayo ng God of the Father, yung Ama ng ating Panginoong Hesus. Wag nating sabihin na tao lang ang ating Panginoong Hesus at meron din siyang Diyos na sinasamba. Wag nating sabihin 'yan. So ang nagsasabi lang niyan ay yung mga yung mga Muslim, yung kaibigan ko nga Muslim yan ang comment sa akin So wag mong sabi pa niya, wag mong sabihin na Diyos si Jesus dahil hindi siya Diyos. Tao lang siya at dahil meron din siyang Diyos na sumasamba rin siya sa Diyos. Ang sinasamba niyo yung kanyang ama, yung kanyang Diyos Ama. Siya Diyos Anak. So silang dalawa ang gumawa ng mundo dito sa kalawakan, ng araw, ng buwan, tubig, ng lupa, ng mga puno diyan. Ginawa niya tayo. Kaya tayo nandito sa tapos bumaba siya dito sa para sabihin na kung naniniwala kayo sa akin, mas naniniwala na rin kayo sa Diyos Ama. Kaya yan, siya ang daan patungo sa kanyang Ama. Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesus. So kaya nga merong mga tao na lumuluhod sa mga anghel daw nung una, sa mga propeta. So hindi nila pinahintulutan ng mga anghel, ng mga ni San Pedro, ni Moses, ni sino diyang mga sugo ng ating Diyos Ama. Hindi nila pinapahintulutan na lumuhod sa kanila. Itong si Jesus, lumuhod sa kanila ang sa kanya ang tao. Hindi niya ito sinaway. Huwag kang lumuhod sa akin dahil tao lang ako. Hindi yan sinabi ng ating Panginoong Hesus. So, dahil siya talaga ang Diyos, at ang Diyos Ama ay dahil kung naniniwala ka sa ating Panginoong Hesus, ay naniniwala ka rin sa ating Diyos Ama, dahil siya ang daan. Siya nga ang daan patungo sa kanyang Diyos Ama. So kung sana maiintindihan yung mga kapatid na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos, hindi siya tao. Kaya lang siya nagpakatao dahil sinunod niya ang utos ng kanyang Diyos Ama na magpakatao siya doon sa isisilang siya sa pamamagitan ni Maria, na isisilang siya doon sa Israel sa pamamagitan ginamit niya itong si Maria para dahil may mission siya. So mag-preaching siya, magpakilala siya sa kanyang sarili na siya ay Diyos. Gumawa siya ng milagro, at tinubos niya pa tayo sa ating mga kasalanan, na pinahirapan siya, binugbog. So hindi siya lumaban, pinako pa siya sa cross, pinahiya siya. So hindi siya lumaban dahil yan ang
dahil yan ang kanyang utos ng kanyang Diyos Ama. So masunurin siya mga kapatid. Perfecto siya, hindi siya katulad ng ng ibang tao. Mas perfecto pa siya sa anghel. So yan ang tandaan niyo mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus mas perfecto pa sa anghel. Dahil dahil tinawag nga siyang Son of God. Kaya perfecto siya at mas perfecto ang God of the Father. Kaya masasabi natin na siya na tao siya dahil 100% tao, physical tao siya at 100% at na Diyos siya. Yan ang ibig kong sabihin mga kapatid. So, hindi na tayo magtatagal mga kapatid at magbabalik tayo sa susunod na ating reaction video. Salamat sa inyong panonood. At sana nagustuhan niyo ang aking reaction video ngayong araw na ito, and magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dexter Braganza at mag-subscribe kayo sa aking channel. And pagpalain kayo ng may kapal. Then, peace out.